Sige, patayin mo na ako! Lagay na iniisip mo, no? Wala na yung pamilyang inaasam ko. Ano pang saysay namin ni Libby kung wala ka? Hindi ako titigil hanggat hindi matupad ang pangarap ko. Lahat ng pinamigay ko noon, babawiin ko na ngayon. Iniisip ko lahat ng ginawa ko, lahat ng pangloloko, lahat ng krimen. Kailangan ko makaharap ng personal. Si Raymond, si Charlene, lalo na kay Princess. Charlene, tapusin na natin to. Ilang dekada na tayo nag-aaway! Sige, tatak na kamay! Magiging tanggat masama! Talikod! Talikod! Bitawan mo ako! Pwede ka naman siguro tanga, di ba? Kung hindi dahil sa mami mo, hindi tayo aabot sa sitwasyon na to! Babawian ko siya! Libig! Ah! Kapatid ko na! Kapatid ko yun! Ang anak ko, sa kaawang ko! Ay, Diyos ko, ilayo niyo po sa kapahamakan sila, Princess! Silent na! Sige! Subukan niyo lumapit! Papasabukin ko tong lugar na to! Sabay-sabay tayo magpa-party sa impyerno, mga walang kiya kayo! Kinuha niyo na lahat sa akin! Patay na si Jenny! Papatayin ko kayong lahat! Limang inmates pa ang pasimuno ng hostage sa loob. Humigit kumulang 50 katao ang nasa sa loob. Kasama ang mga staff, bisita at inmates. Nakasara ang buong lugar. Marami lang bisita kasi may event na dinaos. At sa tingin namin, sinadya talaga ng mga suspect na itaon. Armado ang 5 inmates at planado nila lahat. At paano nakalusot ang mga armas sa loob? Posibleng may kasabot sila. Sir, ang pamilya ko po nasa loob. Baka po kung ano na nangyari sa kanila. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin namin na lahat. Sandali lang po. Baka anak ko po ito. Daddy! Oh my God! Anak! Raymond! Raymond! What happened to him? What happened to my son? Bakit mo kami iwan? Iwan ang anak mo! Anak! Please, magpagaling kayo. Hindi ko kayang mawala kayo. Sasama ako. Haan mo po kami iwan ng anak mo. Please. Huwag kang mag-alala. Lalaban ako para sa inyo. Para mapuulit yung pamilya natin. Daddy, huwag ka na magsalita, please. Ang importante po ngayon, magkala kayo sa ospital. Magpagaling po kayo para matupad po natin lahat ng pinangako natin sa isa't isa. Anak, just hang in there, okay? Sasama ako sa ospital. Sige. Charlene, ikaw nang bahala sa kanila. Kamay. Opo. Susunod na lang kami doon, ha? Sa ospital. Salamat po, anak. Lang. Okay naman, tapos naman. Salamat. Mabuti naman at nagka-oras kang bisitahin ako. Nanay mo pa rin ako. At obligasyon mong tulungan ako. Bisitahin ako. At ibigay lahat ng pangangailangan ko. Lalo na ngayon na nakatali ang mga assets ko dahil sa kasong kinakaharap ko. O baka kaya ka nandito? Dahil gusto mo makulong na talaga ako. Para makuha mo ang kayamanan ko? Ha? Hindi porket anak kita, makukuha mo lahat ng pinaghirapan ko, ha?
Lalo na trinhaydor mo ko. At nakatira ka ngayon sa mga Cristobal. Hindi mo ba naisip kung ano nararamdaman ko? Kaya ako, sa lahat ng ginawa niyo, inisip niyo ba ako? Sa matagal na panahon, naging loyal ako sa inyo. Dahil kayo totoo kong kadugo, totoo kong pamilya. Sa point na nakakagawa na ako ng mga maling bagay. Pero naniwala at nagtiwala ako sa'yo because you were my mother. Pero habang tumatagal, parang mas nararamdaman ko na okay lang sa inyo masaktan ako para sa sarili mong interes. Actually, you never really cared about me. Ginamit niyo lang ako para magawa yung mga plano niyo. I was never a daughter to you. I was just your prop to your grand scheme. At sino naman tuturing sa'yo bilang anak? Sino tuturing sa'yo bilang pamilya? Sina Raymond at Charlene? Kaya ganyan ka na magsalita ngayon? Dahil nakatira ka sa kanila? Dahil tinanggap ka nila? Dahil feeling mo pinatawad ka nila? Feeling mo pamilya kayo at kapatid mo si Princess? Reality check, Libby. Hindi mangyayari yon. Si Princess lang ang tunay nilang anak. Tinanggap ka lang nila dahil naaawas nila sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang dati. Hindi ka na Cristobal. At hindi mo mapapalitan sa puso nila si Princess. Sampid lang ang tingin nila sa'yo. Akala mo ba hindi pa rin nila naisip lahat ng ginawa mo sa kanila? Na ganun lang kadali kalimutan yun? Kang tanga, Libby. Anak. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Oo, hindi ako naging perpektong nanay. Pero kahit kailan, hindi mo ako pwedeng tanggalin at palitan sa buhay mo. Tayo yung magkadugo. At dapat tinutulungan mo ko para bawian sila. Baka nakakalimutan mo dahil sa pagkampi mo kay Princess. Namatay ang tita Jenny mo. Namatay ang sarili mong kadugo dahil sa'yo. Itaga mo sa utak mo. Blood is thicker than water. Dapat tayo magkakampi. At ang pinakamagandang peace offering na mabibigay mo sa akin para mapatawad kita ay ang dugo ng mga Cristobal. Anak.